At ayan mga ka-crypto, sa balita na ito, sabi po rito ay Strait of Hormuz closure triggers fuel crisis from Australia to the Philippines. Ayan, sama na po na talaga ng nangyayari ngayon. Kaya seryosong usapan po tayo habang tinitignan po natin ang ating mga portfolio. Isang mas malaking krisis ang kasalukuyang nagaganap sa labas ng mundo ng digital. Ayan, o ang digital world. Sapagkat ang Strait of Hormuz ang pinakamalaking importanteng daluyan or daanan ng langis sa buong mundo, epektibong isinara para sa nakararaming mga bansa. Mula po Australia hanggang dito sa Pilipinas, ramdam na po ang epekto. Dito po sa atin ay nagdeklara na po si President BBM ng isang State of National Energy Emergency sa ilalim po ng Executive Order 110 or 110 dahil po sa imminent danger ng pagkaubos po ng supply. Sa Australia naman, mahigit 500 gas stations na ang tuyot at wala pong mailagay yan, o wala pong laman, yan, mailalagay na laman para sa mga sasakyan. Pero ano nga ba ang kinalaman nito sa ating mga investments? Bakit habang nagkakagulo sa petrolyo ay tila may kakaibang galaw tayo nakikita kay Bitcoin at XRP? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat numerical data ng fuel crisis na ito at ang aking mga opinion kung paano po natin babaguhin ang roadmap ng crypto market sa gitna ng giyera. Kaya ihanda po natin ang ating sarili dahil ito ay usaping survival. Hindi lamang po sa kalsada kundi pati sa ating mga digital assets. Simulan po natin sa numerical data ng fuel emergency. Tignan po natin ang mga numero para makita natin ang gravity ng sitwasyon. Ang Brent crude ay kasalukuyang naglalaro na po sa itaas ng $100 per barrel. Isipin po ninyo, umakyat ito ng mahigit 32% simula noong magsimula po ang military campaign ng US at Israel laban sa Iran noong February 28. Sa Australia, ang New South Wales ang pinakagrabing tinamaan. Meron pong 187 stations ang walang diesel at 32 naman ang zero na talaga ang laman. Samantala, dito naman po sa Pilipinas, ang pagdideklara ng National Energy Emergency ay isang hudyat na kailangang maghigpit ng sinturon ang ating bansa. Sa South Korea naman, ipinapatupad na ang mandatory 5-day vehicle rotation systems para makatipid po ng 3,000 barrels ng langis kada araw. Sa aking opinion, ang unang epekto nito sa crypto ay ang tinatawag po nating logistics and mining shock. Kapag tumataas po ang presyo ng langis, tumataas ang cost of electricity. Para kay Bitcoin, ang cost of mining ay siguradong aakyat. Ang numerical reality po ay ganito. Kapag mas mahal mag-produce ng Bitcoin, ang floor price nito ay natural na sumasabay sa pag-akyat. Sa kabilang banda sa XRP naman ay mas efficient dahil hindi po ito nangangailangan ng mining. Pero ang epekto nito sa global remittance ay magiging kritikal. Habang nahihirapan po ang mga bansa sa traditional na economy, mas lalong nabibigyang diin ang pangangailangan sa isang mabilis at murang digital asset system. Pag-usapan naman po natin ang diplomatic divide at ang piling pagbukas ng Hormuz. Isa pong napaka-importanting balita ang lumabas mula kay Iran Foreign Minister na si Abbas Araghchi. Pinayagan na nilang makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barko mula po sa mga friendly nations gaya po ng India,
China, Russia, Pakistan at saka Iraq. Samantalang ang mga barko mula sa US, Israel at mga allied Gulf states ay nananatiling barred o bawal dumaan. Dahil dito, ang India ay nakakuha po ng 60 million barrels ng Russian crude at saka 5 million barrels mula sa Iran sa presyong $5 hanggang $15 na mas mataas sa Brent premium. Ang aking opinion po dito ay nakikita natin dito ang pagkakahati-hati ng mundo o ang de-dollarization process. Kapag ang mga bansa gaya po ng India at China ay gumagamit ng sarili po nilang sistema para makaiwas sa sanctions, dito po pumapasok ang papel ni Bitcoin bilang isang neutral na asset. Sa aking opinion, si Bitcoin po ang magsisilbing digital gold para sa mga bansa na gustong protektahan ang kanilang yaman mula sa geopolitical sanctions. Para naman kay XRP, ang technology po ng Ripple ay perpekto para sa mga bansang ito na gustong magkaroon po ng tulay o bridge currency para sa kanilang cross-border payments nang hindi po dumadaan sa SWIFT system na kontrolado ng US. Ang numerical data ng fuel crisis ay patunay po na ang traditional system ay madaling gumuho sa gitna ng gyera. At ang crypto po ang nagsisilbing alternative life raft. Pag-usapan naman po natin ang state of emergency at ang crypto safe haven status. Dahil po sa national energy emergency dito sa Pilipinas, inaasahan po nating magkakaroon ng panic buying at inflation sa mga pangunahing bilihin. Kapag ang inflation ay tumaas dahil po sa fuel shortage, ang halaga ng fiat currency o ang ating peso ay pwede pong bumaba ang kanyang purchasing power. Sa Kenya, 20% na ng mga independent outlets ang walang supply at inaasahan po ang isang total crisis sa loob ng 2 linggo. Masasabi ko po rito ay sa gitna ng ganitong kaguluhan, tinatanong ng marami kung ligtas ba ang ating pera sa crypto. Sa aking pananaw, si Bitcoin po ay nagiging safe haven asset na hindi na lang para sa mga tech enthusiast, kundi para sa mga taong gustong itago ang kanilang purchasing power habang ang presyo ng mga bilihin ay lumilipad. Ang numerical consistency po ni Bitcoin sa itaas ng $70,000 sa kabila ng giyera ay nagpapakita ng matinding institutional floor. Para naman kay XRP, ang impact po nito ay nasa utility value. Kapag ang mga bangko ay nahihirapan po sa liquidity dahil sa fractured supply chains, ang XRP Ledger ay nagbibigay po ng instant liquidity. Sa tingin ko po, mas maraming bansa ang titingin kay XRP bilang solusyon para mapabilis ang kanilang international trade habang ang mga bangko ay hindi po makadaan sa Hormuz. Ang taong ito, 2026, ay ang taon kung saan ang crypto ay hindi na lang investment kundi naging necessity. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang pagbalanse sa kakulangan ng enerhiya. Sa South Korea, minamadali na ang pagbabalik ng 5 nuclear reactors para bawasan ang demand sa natural gas. Ang numerical goal po nila ay makatipid po sa mahal na imported energy. Samantalang dito po sa atin, ang Executive Order 110 or 110 ay isang paalala na ang ating pagdepende sa imported fuel ay isang malaking risk. Kaya masasabi ko po rito ay ang krisis na ito sa Strait of Hormuz ay isang wake-up call. Sa mundo ng crypto, ang mga proyektong may kinalaman po sa green energy at efficiency ang mananalo. Dahil dito sa XRP po ay may malaking bentahe dahil sa napakababa nitong energy consumption kumpara sa traditional banking at saka Bitcoin mining. Ngunit huwag po nating maliitin si Bitcoin. Ang paglipat ng mga miners sa nuclear at renewable energy ay lalong magpapatatag sa network ni Bitcoin sa gitna ng fuel crisis. Ang numerical reality po ay simple. Ang energy ay nagiging mahal
Kaya ang mga assets na kayang mag-store ng value nang walang mataas na maintenance cost ang magiging hari ng market. Kaya mag-imbak po tayo ng hindi lang gasolina kundi pati na rin kaalaman at tamang position sa market. At para po sa aking kabuang opinyon, malinaw na ang Strait of Hormuz closure ay hindi lamang po usapang pangtransportasyon. Ito po ay isang global economic reset. Ang numerical data ng $100 plus per barrel at ang 500 plus dry gas stations sa Australia ay hudyat po ng isang mahirap na panahon. Pero sa loob po ng bawat krisis, may oportunidad. Para po sa atin bilang mga crypto traders, ang gulo sa Middle East ay nagpapatunay na ang decentralized assets gaya po ni Bitcoin at XRP ay mayroon pong mahalagang papel sa kinabukasan. Si Bitcoin bilang ating digital gold at si XRP bilang ating global utility bridge. Huwag po tayong magpadala sa panic buying ng kung ano-ano. Sa halip ay mag-focus po tayo sa pagbuo ng isang portfolio na kayang tumagal sa kahit anong geopolitical storm. Ang National Energy Emergency po dito sa Pilipinas ay isang paalala na ang kalayaan po sa finance ay nagsisimula sa pagkakaroon ng asset na hindi kontrolado ng isang gobyerno o daluyan ng tubig. Kaya manatili po tayong ligtas, manatiling wais at lagi po nating tandaan na sa gitna ng dilim, ang crypto ang nagsisilbing liwanag ng ating financial future. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.